So ngayon mga kababayan, ito yung sunod natin na pag-uusapan. Mga kababayan, ito na. Dito tayo kay Sara Duterte. Speaking of DDS Sara Duterte, ito na mga kababayan. Alam nyo ba na si Sara Duterte ngayon ay may bagong pautot? Programang pautot na programa. Mga kababayan. Alam nyo ba si Sara Duterte may pautot na programa ngayon or programang pautot? Bakit? Ganito mga kababayan. Bukod sa magawa siya ng libro na mali-mali ang grammar, no? Hindi tumalab yung libro niya na ang kaibigan kong ano ba yun, kuwago ba yun? Hindi tumalab yung libro, nagtanim ng puno. Yung pagtatanim niya ng puno, hindi rin umipik. Ngayon ang ginawa niya, namulot ng basura sa dagat. Ngayon mga kababayan, based sa research, ang isla po ng Pilipinas ay medyo marami-rami na po. No? 7,600 na. Based sa research yan 7,600 na. Dati 7,100. Ngayon 7,600. It based on low tide or high tide. Totoo yan mga kababayan. Kapag low tide, maraming isla ang nakikita. Maliit man yan o malaki, is isla pa rin yan. Pero kapag nag-high tide, mawawala po sila. So kapag nag-high tide, ang isla is 1,100 something. Pero kapag low tide, aabot po siya ng 7,600. So ngayon mga kababayan, ito po ang nangyari. So speaking of isla sa Pilipinas na binubuo ng 30 ang Luzon, Visayas at Republic of Mindanao, Province of Netherlands, Digong, ang Davao City. So ngayon mga kababayan, eto na, ilan po ba meron dalampasigan ang Pilipinas? Mga kababayan, tanong ko lang, ilan po bang dalampasigan meron ang Pilipinas? Kasi based sa isla or sa statistic research, 7,000 plus. Merong isla ang Pilipinas. So, imposible naman na bawat isla walang dalampasigan. So, ngayon, syempre, kung 7,000 ang isla, 7,000 ang dalampasigan. So, ngayon, mga kababayan, eto na nga ang problema. Sa dinami-daming dalampasigan, kasi meron siyang panibago ngayong meron siyang panibago ngayong pautot. Mga kababayan, yung programang pautot na namumulot ng basura sa mga dalampasigan sa dagat. So sa dami-dami ba naman dalampasigan at dagat, at sa dinami-dami ba namang dagat sa Pilipinas, bakit sa Mindoro ka pa nauna? Ano bang meron? Diba, Sir Elijah? Ano bang meron na sa Mindoro ka namumulot ng basura sa dagat? Bakit hindi mo umpisahang sa Boracay? Kasi mas matao dyan, sa Siargao, sa Palawan. 'Di ba? Actually, ngayon sa Palawan, marami pong mga nakalutang na basura ngayon. Pero nakakapagtaka ako, yung mga pinuntahan niya na mga dalampasigan ay malapit sa bundok na wala masyadong tao. Katulad na lang sa Pula, Mindoro. Sa Pula ba yun? Ano bang tawag nun? Mindoro. Mga kababayan, marami po kasi ngayong nag-aalala sa ginagawa ni Sara na, 'di ba? Sa dinami-dami po ngayong mga dalampasigan or mga pinupuntahan ng mga turista, mga kababayan, mga taga Mindoro po ay nag-aalala po sila kung bakit si Sara ay namulot ng basura sa wala namang masyadong tao na isla. So bakit dyan ka mag-umpisa? Bakit hindi mo umpisahan yung may maraming tao? At mag-declared ka bilang Vice President na ipagbawal na ang pagtapon at karoon ka ng multa na 1 milyon kapag nahuli ka. Dapat ganun, talagang walang magtatapon ng basura. Mga kababayan, pero kung nakita nyo naman yan, walang masyadong cottage, walang bahay, puro lang bakawan at niyugan. Bakit ka dyan namumulot ng basura? Kaya ngayon mga kababayan, meron pong nagtanong sa akin, ang sabi niya sa akin, Sir, pwede po bang mapag-usapan mo sa vlog mo itong patungkol sa pagpunta ni Sara dito sa Mindoro? Kasi sa totoo lang mga kababayan,
Sabi nung concerned citizen sa Mindoro, nababahala po sila. Kasi bakit po si Sara daw ay nasa Mindoro nakabase na marami naman daw pong dalampasigan sa Pilipinas na puro basura. Bakit doon nang wala naman daw halos tao, doon siya namumulot ng basura. Kaya po sila ay kinakabahan mga kababayan kasi baka daw may mga Chinese na naman daw ang pupunta doon kaya malapit daw po sila sa isang pier. Baka naman daw. Kung ano na naman daw ang bitbitin ni Sara doon. Kaya mga kababayan, sabi ko naman doon sa isang concerned citizen na taga Mindoro, doon sa pinuntahan ni Sara ngayon na namulot siya ng basura, ay ma'am or sir, pasensya na. Ganyan po talaga. Kasi bakit? Yun kasing nasa lugar ninyo dyan sa Mindoro, yung sinasabi niyong Pula, Mindoro, ay hindi po talaga ibubuto si Sara dyan. Kasi bakit? Lahat po kasi ng politician dyan ayaw kay Sara. Oo. Diba? Kaya sabi ko, mga kababayan, kaya po yan si Sara nandiyan, sa lugar ninyo, wag po kayong mag-alala, no? Wala po mga Chinese pupunta dyan or maskin ano. Bakit? Kasi, na-trauma na tuloy ang mga taga Mindoro. Oo, totoo Ma'am Emma, kasi baka daw pasukin sila ng Chinese. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, yung Palawan, kinalbo na ang kanilang lugar dahil sa minahan ni Joseph C. Yung Alice Gowo Huaping 2.0, yung nasilip ni Senator Risa Hontiveros na isang peking Pilipino na nagkukutkot ng nickel. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, pier, pwede exit point, 'di ba? Or entry point. O sabi ni Ma'am Ay Malayko. So ngayon mga kababayan, yung mga concerned citizen nagme-message sa akin, Ken, pwede mo bang itapik mo to sa iyong vlog? Kasi sa totoo lang, sa dinami-dami pong dalampasigan sa buong Pilipinas, bakit po dito siya sa amin sa Pula, Mindoro namumulot ng basura na kung saan po ay tawag nila, wala namang masyadong tao dito at saka wala namang mga turistang pumupunta dito kasi nga medyo malapit to sa bukid. Bukid tsaka dagat. Sabi niya, babundok na to wala namang mga resort ditong mamahalin. So, bakit dito siya mamumulot ng basura? Natatakot sila mga kababayan kasi baka daw doon siya sumisilip na mga exit at entry point. Kasi pier daw yun dun Or baka daw meron ng tinatawag ditong black sand mining, baka daw ganun-ganun. O baka daw pinupuntahan daw ni Sara dyan, baka may plano daw, baka pasukin daw ng Chinese. Yun ang sabi. Oy Ma'am Emma, maraming salamat sa pagpapamember dito sa ating YouTube channel. Thank you po. So ngayon mga kababayan, sabi ko naman sa mga taga Mindoro, dyan sa pinuntahan ni Sara, ay wag po kayong mag-alala. Kasi sabi ko bakit? Nagpapaputo ops lang yan. Oo, para sabihin gumagalaw siya. Or else, baka advance mga ngampanya yan, bubulungan niya yung mga politician dyan na, sa 2028, alam nyo na. Sa 2028, huwag niyong kalimutan, ako yung pumunta sa inyo habang nagbabasura keme rot keme. Habang hindi kayo pinupuntahan ni Marcos, ako ang pupunta. So, alam nyo na, sabi ko sa mga taga Mindoro. Kaya sabi ko, sige, huwag kayo mag-alala dyan. Kasi bakit? Hindi naman po basta-basta mapasok ng Chinese yan kung lalaban kayo. Tandaan ninyo, natalo ni Lapu-Lapu si Magellan. Natalo ni Galo si, sino yung Chinese na pirates. 'Di ba? Natalo ni Galo yun. So, ang mga Chinese, huwag kayo matakot dyan kasi hindi kayo rarakrakan yan. Alam nyo ang gagawin nyo? Singkit ang mga mata nila. Buhusan nyo ang buhangin. Ganunan nyo, hampasan nyo ng buhangin. Ganunan nyo yung mga mata nila nang hindi sila makakita. Tapos kapag nilusob kayo, pagbugbugin nyo na. Ibaon nyo sa buhangin. Sabi kong ganan. Huwag kayo matakot. Pero mga kababayan, malaki din po ang kabahala at na trauma itong mga taga Mindoro. Kasi bakit daw si Sara sa dinami-daming lugar sa Pilipinas na pwede niyang paglinisan, bakit daw dyan siya sa Pula, Mindoro naglinis? Ibundok yan, bukid yan. Saan ka nakakita na mulot ka ng basura, dalampasigan, tapos ang harap bukid? Diba? Oo. Namumulot ka ng basura, dalampasigan, tapos ang harap bukid. Doon ka mamulot dapat sa harap ng Manila Bay, diba? Ng Siargao, ng Palawan, di ba? Ng Boracay. Kasi doon, araw-araw may basura. Bakit dyan ka namumulot? Wala namang mga turistang pumunta dyan. Kay bukid yan Bukid, parang parang Tiwi, Albay. Kita niyo yung Tiwi, Albay? Oo. Maganda ang dalampasigan. At doon sa tuktok ng Tiwi, Albay, nakapunta kasi ako dyan sa Tiwi kasi may jowa ako taga Tiwi noon. Isang Bicolano na Duraton.
May jowa ako dyan, kaya dinala niya ako sa Tiwi Albay noon. At doon ako na engkanto na namaga yung aking braso dahil sa kakasigaw-sigaw ko doon sa Mount Mayon sa taas. Sabi kasi, pag nandyan ka dito, sumigaw ka, ilabas mo yung problema mo. Sabi ko, putang ina! Oo, ang layo na nang narating ko, ang sakit ng puwet ko kasi 12 hours biyahe sa bus. So ngayon mga kababayan, naengkanto ako doon. Namaga yung aking braso, kalaki-laki. Kaya sinumpa ko na hindi na ako babalik doon. Oo. So ngayon mga kababayan, para siyang Tiwi Albay na kung saan meron siyang dalampasigan pero wala masyadong tao. Kaya ganun po ang hitsura ngayon ng pinuntahan ni Sarah. Kaya nagtataka po itong mga kababayan natin dyan sa Mindoro, bakit doon siya namumulot ng basura? Wala naman tao dyan. Diba? Oo. Tapos pumunta daw siya diyan, nag-cutting of ribbon sa pula, no, sa isang covered court. Kaya tinuloy-tuloy niya, tapos naglilinis daw siya ng basura kay Merut Keme. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, no, sabay pangangampanya na din yan. Oo. Sana nga mga kababayan kagatin siya ng antik diyan eh. Buti walang ahas. Oh, kapag may syempre yung ahas matatakot diyan. Ikaw ba naman sasabihin presidente kasi impyerno? We will go to hell. Naku, matakot ang ahas dyan. Oo. Kaya mga kababayan, yun po ang ikinabahala ngayon ng mga residente dyan sa Pula, Mindoro na kung bakit si Sarah ay nandyan. Sabi ko, advance pangangampanya yan, madam, sir. Advance niya yan kasi alam natin tatakbo yan sa 2028. Kasi nga daw mananalo daw siya, 100 million daw ang boto sa kanya. Utot. 100 million o hindi ka kasama ni BBM noon, di ka nga abot 15 million. Kaya mga kababayan, yun po yun, yung ating reaksyon ngayon na si Sara Duterte may panibagong programang pautot or pautot na programa, namumulot ng basura sa dalampasigan na bukid naman.